Ang sabi ng foreman sa tao niya, nakatabi ko lang, pahinang mo nga ulit ito, yung matibay na welding ha, para hindi na naman maputol. Pagkarinig ko yon, sumabat na ako. Ang sabi ko, kayo na lang kaya maghinang kasi parang mas magaling pa kayong maghinang kaysa sa akin. Ipapaliwanag ko pa sana kung bakit laging napuputol yung pinapahinang sa akin, kaso nilayasan agad ako pagkasabi ko nun. For today's video, pag-usapan naman natin kung bakit minsan nagkakaroon ng crack ang mga hinang natin. May mga nagtanong din kasi sa akin yan noon, kaya tara, sagutin natin yan since may senaryong ganyan na nangyari dito sa work namin ngayon. Kung isi-search natin yan sa Google, ang daming paliwanag dyan. And maraming mga terms na ang hirap maintindihan, lalo na kung tayo mga baguhan pa lang ang nagbabasa. At kung mahina naman tayo sa English, tulad ko, baka mano-nosebleed pa tayo niyan. Kaya ipapaliwanag ko na lang ito sa paraang alam ko, base na rin sa experience ko at sa mga natutunan ko sa mga kasamahan kong nauna sa akin at sa mga superiors ko din. Maraming dahilan kung bakit minsan nagkakrak ang hinang natin at ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod na babanggitin ko. So, una, mahina ang welding current or amperahe. Siyempre, kung mahina ang ating amperahe, madalas, hilaw o kulang sa lusaw ang ating hinang, lalo na kung makapal ang hinihinang natin. Kaya ang kalalabasan, kulang din ang kapit ng ating welding. O pwede rin namang sobrang lakas ng amperahe, lalo na kung medyo manipis ang bakal na hinihinang natin. Minsan kasi kapag sobrang stress na ang bakal dahil sa sobrang init, may tendency na sa pag-cool down or habang lumalamig ang bakal ay doon na nagkakaroon ng crack ang ating hinang. Pangalawa, hindi tamang filler or welding rod ang gamit. Natural, kapag hindi nagmatch ang filler or welding rod sa bakal na hihinangin natin, hindi talaga matibay ang kapit dahil yung lusaw ng bakal at lusaw ng welding rod or filler ay hindi totally nagmix or nagsama. Pangatlo, gaya ng sa filler or welding rod, magkaibang bakal o materyales yung pinagdudugtong or hihinangin. So ito naman yung senaryong nangyari na binabanggit ko sa unahan. Ang pinapahinang kasi sa akin ng foreman ay isang purong bakal na threaded round bar at semi-galvanized na bolt na pagdudugtungin para magamit nila sa pagtanggal ng pin doon sa binabaklas nilang makina ng turbina. At dahil nga sa tigas ng pin na tinatanggal nila, ilang ulit nang naputol yung pinahinang sa akin na round bar at bolt. Kaya sinabihan ng foreman ang fitter ko naman na tibayan ko daw yung hinang ko. Na sinagot naman ng fitter ko na matigas talaga yung pin kaya hindi kaya. At sinabihan din niya na siya na lang din kaya ang maghinang. At nung naputol na naman yung pinahinang sa akin, yun na yung time na ako naman ang sumagot sa foreman. So yun ang halimbawa na kapag magkaiba ang bakal na pinagdudugtong or hihinangin, hindi talaga 100% na magsasama or maghahalo ang lusaw ng dalawang bakal dahil gawa sila sa magkaibang materyales. Dahilan naman yon para humina or hindi matibay ang kapit nila kaya nagka-crack. Pang-apat, kulang o sobra sa preheat ang bakal. May mga bakal kasi, lalo na kapag heavy wall or makakapal na bakal or hindi ordinaryong bakal, ang nire-require talaga ng preheat bago ito hinangin para mawala ang moisture at para siguradong didikit ang hinang. Ito yung karaniwang ginagamitan ng blowtorch para painitin ang bakal. Kapag sobra kasi ang moisture ng bakal, lalo na kung na-expose sa lamig bago hininang, nabibigla ang bakal sa init ng welding. Kaya minsan, sa root pass pa lang or sa unang hinang pa lang ay nagkakrak na dahil nagtatalo ang lamig ng bakal at init ng welding sa hinang. Then meron din naman yung sobra sa preheat. Kapag sobra naman sa preheat ang bakal, lumalambot at nababanat o nai-stress ito. Kaya after hinang at unti-unting lumalamig, may tendency na nagka-crack din dahil nabanat siya ng sobra during preheat. Kaya naman mahalaga na gumamit ng temper stick or temperature laser gun during preheat para malaman ang tamang temperature ng bakal bago ito hinangin. Panglima, madumi or kulang sa linis ang bakal. Natural, kapag walang linis ang bakal na hihinangin, hindi natanggal ang mga kalawang or ano pa mang dumi na nakakapit sa bakal bago hinangin, hindi talaga masyadong kakapit ang hinang, kaya hindi rin maganda ang resulta. Pang-anim, exposed na welding rod. Minsan kapag na-expose ang ating welding rod sa hangin o yung matagal nang nasa labas ng kanyang lagayan or box at nakalapag lang sa kung saan o nabasa at walang preheat, lalo na kung masilang tubo or bakal ang hihinangin, ay nagiging cause din ito para mag-crack ang ating hinang. Pang-pito, welding defects gaya ng porosity at slugs. Kapag tad-tad o puro porosity ang hinang o nagkaroon ng slugs or naipitan ng slugs ang ating hinang, nawawalan din ito ng tibay, kaya kalaunan ay nagka-crack din ito. Pangwalo, mali ang fit up. Kung overlap, walang gap
o walang bevel ang bakal, madalas hindi nagkakaroon ng magandang penetration ang ating root pass. Alam naman natin na ang root pass ang foundation ng ating hinang, kaya minsan kapag hindi maganda ang penetration ng ating hinang, dito nagkakaroon or nagsisimula ang crack sa ating hinang. Pang-siyam na dahilan, binabasa agad ang hinang para lumamig. Sinali ko to dahil minsan nangyayari din ito kung tutuusin. Gaya halimbawa ng pinahinang sa akin ng foreman, kung saan after hinang ay isinasawsaw agad nila sa tubig yung bakal para lumamig. Kaya nabibigla yung bakal sa biglang lamig, kaya yun nawawalan ng tibay at nagkakrak yung hinang. At panghuli, minsan nasa welder din yan. It's either kulang pa sa kaalaman yung welder tungkol sa mga ganyang welding defects kaya di nila alam kung paano ito iwasan o dahil na rin sa kapabayaan ng welder. Pero ganun pa man, sabi nga nila, no one is perfect, kaya minsan nagkakamali din tayo. At para naman makaiwas tayo sa ganitong problema sa paghihinang, ito ang ilan sa mga tips na pwede kong maibigay. Una, tamang welding current or amperahe sa paghihinang. Pangalawa, tamang angle ng rod at tamang speed din sa paghihinang. Pangatlo, tamang fit up or maayos na fit up ng joint. Pang-apat, malinis dapat ang surface ng bakal bago maghinang at ugaliing magtanggal ng flux sa hinang bago patungan para hindi maipitan ng slag. Pang-lima, i-preheat ang bakal or welding rod kung kinakailangan. Pang-anim at pang-pito, tamang penetration at tamang paggamit or pagpili ng materyales na gagamitin sa paghinang. Panghuli at pinaka-importante sa lahat, tamang pagsunod sa procedure ng paghihinang. So sabi ko nga, maraming dahilan kung bakit nagkakrak ang ating hinang. At dahil medyo mahaba na ang ating video, kaya sa mga hindi ko nasabi, I'm sure, maraming mga kabakal dyan sa comment section na willing pang mag-share ng kanilang kaalaman na makakatulong sa ating mga baguhan. At syempre, kasali na rin pala dyan yung mga basher ko na sobrang magagaling o nagmamagaling. Kaya salamat in advance sa inyo for sharing your thoughts. So hanggang dito na lang ang ating video dahil medyo mahaba-haba na to. But before I end, shoutout muna sa aking mga star sender this week na sina Mr. De Guzman Kurt at kay Mr. Scarlett Heart Rio or Mojako Heart. At shoutout din kina Mr. G Ford TV, Mr. Elder Welds, at kay Mr. Jeffrey Baculo na nasa kabilang page ko naman. Salamat sa panonood. See you next time. Bye!